Dito naman tayo sa ating panulak sa pananghalian ng H2O o Hot Issue sa Hotline at Opinyon. Dito kakausapin natin sa hotline ang mga taong may kinalaman sa mga hot issue ngayon. At syempre may say din kayo dahil babasahin po namin ang inyong opinion on air. Topic natin ngayon ang exclusive video natin sa pagpatay sa mga umano'y big time drug pusher. Hindi sila nakakaengkwentro ng mga pulis kundi pinagbabaril ng nagpakilalang Socialist Party of the Philippines o SPP sa Central Luzon. Tugon daw nila ito sa panawagan ng Pangulo kontra illegal na droga. Para pag-usapan ang issue nito, makakausap natin si Attorney Gwen Pimentel Gana, Commissioner ng Commission on Human Rights. Magandang tanghali po, Attorney Gana. Magandang tanghali po, Rafi, and of course, Cherry, at sa mga tagapakinig po. Okay. Meron na pong pronouncement ang CHR na paimbestigan po itong sunod-sunod po na pagkapaslang sa umano'y mga drug pusher na kaengkwentro umano ng ating PNP. So paano naman po, ito yung pinakita namin video, yung mga vigilante group na nagpapakilala pero hindi po sila nakikilala kung sino sila at saan sila. Paano naman po makakasuhan ng mga ito? O habulin mga ito? Panagutin? Oo. Alam niyo po, sa instance po na yan ay makikita natin those are crimes committed. Therefore po, police matter po yan. Ang CHR ho ay hindi police at hindi ho kami first responders. Nagmamanman po kami. We monitor po kung certain rights are violated. So makikita ho natin dito sa instance na ito, dapat po ang unang sumagot po niyan at talagang imbestigahan yan ay ang mga police. Kaya ho, aantayin namin kung ano po ang mga resulta ng investigasyon at titignan ho natin kung may mga karapatan na na-violate tungkol dito. Okay. Yung mga pulis po mismo, di ba, ma'am, at sinasabi po ng CHR, paimbestigahan sapagkat sunod-sunod po yung pagkamatay ng mga tinaguriang drug pusher at mga nanlaban umano. So, paano nyo po kakasuhan ang mga pulis na ito tugisin samantalang ang commander-in-chief nila ay nagbibigay po ng mga pahayag, and I quote, "Do your duty and if in the process you kill 1,000 persons because you were doing your duty, I will protect you." Ay mismong iniinganyo sila na di umano'y parang pumatay at susuportahan niya. Paano niyo po tutugisin itong mga pulis na ito na sumusunod lamang po sa kautusan ng Commander-in-Chief? Alam mo po, sir, pag sinabi mong do your duty, the presumption is you do it within the legal bounds of law and that due process is observed because that is the mandate of the police, to protect and to uphold the right. So when you say do your duty, that is not a license to kill because I don't believe that our commander-in-chief would actually say that and mean it that way. Okay. Because when you say do your duty, it is within the bounds of law. Therefore, the police should observe their operational manuals in terms of engagement. Okay. Pero sabi po, nanlaban daw. Para anyway, follow-up operation. Nabanggit niyo po to protect. Okay. Paano naman po yung pong karapatan ng mga biktima na namarder, nagahasa ng mga adik, gawa po nito mga droga na ibinibenta ng mga pusher sa mga adik na ito? Actually, kaya nga ho, meron tayong legal system. We have a justice system. Kasi automatic po yun. Pag ikaw ay biktima ng krimen, yung karapatan pantao mo ay nayurakan and it was violated. That is why po, we have to go through the justice system so that you will have a fair treatment and justice will be given to what has been done to you. Yun ho, yun. Kaya ho, may proseso tayong pinagdagdaanan. Kaya nga ho, may due process of law na tinatawag sapagkat ang mga biktima ay dapat makakakamit ng hustisya sa pamamaraan ng ating judicial system. May mga nagsasabi kasi, ma'am, sa halip na pag-aksayan daw po ng CHR ang kanilang panahon para kampihan o tulungan ito mga drug pusher, drug lord, doon na lang daw po i-concentrate ang inyong mga resources sa mga biktima po na mga, nasabi ko kanina, panggagahasa, yung mga pagpatay sa mga biktima na nabiktima ng mga drug pusher at bangag sa droga, di ba? Na mga adik na kung saan yung pong drugs ay nanggaling po sa mga pusher na namamatay. Alam niyo po, mali naman siguro ang premise, hindi namin pinoprotektahan ang mga drug lords or ang mga sindikato or ang mga kriminal, hindi po yun.
Ang atin hong mandato ng CHR, itaguyod ang karapatang pangtao ng bawat isang mamamayan. Hindi ho namin pinoprotektahan. Tinitingnan lang ho natin kung totoo na dinaan ho sila sa proseso at makamit ang tamang hustisya. Sapagkat po, pag sila po ay na husgahan ng husgado o nakulong, etc., nagbibigay ho yan ng justice to the victims. Ang atin lang naman concern is whether due process and the human rights of an individual has not been violated. Hindi ho kami nagpuprotekta ng kahit kanino. Even the victims can come to us and claim that their rights were violated. Therefore, we will attend to them po. Hindi lahat po ng bawat mamamayan, we are obligated to see that their human dignities are uplifted at all times. Nabanggit niyo po yung salitang justice. Paano po ito? Marami sa ating mga kababayan, ang gusto nilang justice ay kamatayan sa lahat ng mga sertipikadong drug pusher at drug lord. Oo. Alam niyo po, sa tingin ko, because ang ating mga kababayan ay desperado na kasi hindi nila nakikita na ibibigay ang hustisya. Ngunit, kung makita nila that law enforcement is strict and that justice is swift at mabilis, yung judicial process natin, I think hindi na sila magdidemand ng kamatayan. Sino ho ba naman ang gusto na may dugo sa kanilang kamay? I don't think so. Kristiyano po tayo as a nation. I think what the people are demanding is basically that justice will be swift and fast at hindi delayed. Kasi sabi nga ho natin, di ba, always, or we keep on repeating, justice delayed is justice denied. Okay, sige po. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong time na binigay sa amin, Attorney Pimentel Gana ng CHR. Magandang hapon po. Tanghali po. Magandang hapon po, tanghali. Thank you po.